inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Niabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or makounter ito agad? Ang Pangulo naman nung siya'y nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya'y mawala sa pwesto. Anong sabi ng Pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, terorista di umano ang nagsagawa. September 2016. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or makounter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayari ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suggestion.
Hi, ma'am. We know the palace doesn't want to intervene in the impeachment trial of the vice president, but what does Malacanang make of the defense team's wishes to omit or remove 28 documents from the prosecution's presentation of evidence? Isa po dito yung SALN ng bise on specific years, and we know how much value a SALN holds as seen in the conviction of Corona before. Katulad ng sinabi mo, hindi naman makikialam ang palasyo, ang administrasyon sa magiging trabaho po ng Senado. Pero sa ating pagkakaalam, ito yung pinaka-core. Ito yung pinaka-meat ng kaso, ng complaints laban sa kanya tungkol sa di umanong unexplained wealth. So, kung pinapatanggal niya ito, papaano niyang maipapakita sa bayan na siya ay tuwid at malinis at walang unexplained wealth? And follow-up lang po dun sa pagtawag niyo po ng reasonable dun sa edad na 12. Is that a confirmation that Malacanang is for the lower of the age of criminal liability? Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man na maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po. Ma'am, the President yesterday mentioned that muli na pong magkakaroon ng pondo ang flood control projects. Isasama na po ito sa National Expenditure Program for 2027. Kasama na po ba dito yung mga pinahintong questionable flood control projects? Depende po. Kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan. Paano po kaya masisiguro na hindi na po mauulit yung massive corruption na nangyayari in the past? Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. Yun, ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Ang reaction po. Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nagkikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang Pangulo, tama ang Vice Presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang Pangulo naman nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng Pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay nito sa publiko? Especially, it came from the second highest official in government.
Katulad po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito mula sa pangalawang mataas, nag-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa kahit ito ay pabiro. Thank you, ma'am. May sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang hapon po, Yusek. 2 weeks before the start of the impeachment trial, naglabas po si Vice President Sara Duterte ng accomplishment report na doon po nakadetalye yung mga nagawa ng kanyang opisina for the past year. Ano po ang komento po nung palace po doon sa mga kanyang accomplishments? Okay. Noted. Part po nun sa kanyang accomplishment report, sinabi po niya na mas nahihirapan siya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga baseless criticisms at mga systematic attacks laban po sa kanya. Siguro talagang challenging sa kanya ang mga ganitong klaseng report kasi ang pagre-report sa taong bayan hindi naman nakukuha sa numero lamang. Tandaan natin, ang kanyang mga pagre-report, pinupuna na noon pa ng COA, ng Commission on Audit, katulad nitong 3.4 million pesos patungkol sa magnegosyo Taday. Okay, ito yung patungkol sa 4,400 plus entrepreneurs supported. Pinuna ito ng COA at sinasabi na ito ay walang mga feasibility studies, walang evaluation ng DTI at ng Philippine Deposit Insurance Corporation, walang written agreement prepared by the OVP with the PDIC and DTI. Mga bagay na dapat na isinasagawa, otherwise, ikaw talaga ay mapa-flag ng COA. At meron pa pong mga na-flag na mga tungkol sa distribution ng mga ayuda. Kulang-kulang ang listahan ng mga rice beneficiaries, walang mga situational reports or mission orders na magsusupport sa pamamimigay ng mga ayuda. So, tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President.